World Mission Report. Naghihintay sa araw na iyon. Sumakaya. Ang anak ni Sumakaya ay ang kagalakan ng kanyang buhay. Ang sanggol na lalaki, si Siyam, ay isinilang ilang sandali lamang matapos ikasal si Sumakaya sa edad na 16 sa Nepal. Ngunit noong si Siyam ay walang buwang gulang, siya ay nagkasakit ng pagtatae. Hiniling ni Sumakaya sa kanyang asawa na tumawag ng isang shaman para humingi ng tulong. Walang doktor o ospital na malapit sa kanilang liblib na bayan sa bundok. Sa tuwing may nagkakasakit, tinatawag ng mga taong bayan ng shaman. "Ito ay dahil sa isang masamang espiritu," sabi ng shaman. "Galit siya sa pamilya ninyo. Kailangan ninyong magsakripisyo ng baboy para mapasaya ang espiritu." Ngunit walang sino man ang nagkaroon ng oras na magsakripisyo ng baboy. Habang nakikipag-usap si Sumakaya at ang kanyang asawa sa shaman, namatay ang sanggol sa kanyang pandungan. Ang pagkabigla ay napakalaki. Si Sumakaya ay nahimatay at nanatiling walang malay sa loob ng 3 araw. Nang siya ay magising, tumanggi siyang kumain o uminom. Ayaw na niyang mabuhay pa. Sinikap ng kanyang asawa at mga kapitbahay na siya ay pasiglahin. "Baka magkakaroon ka pa ng isang anak na lalaki, ha?" ang wika nila. Makalipas ang 1 taon, nanganak si Sukamaya ng isang anak na babae. Pinangalanan niya ang babae na Siyam, kapareho ng kanyang anak na namatay. Siya ay masaya. Nakita niya na may dahilan siya para mabuhay. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak. Gayunpaman, nagsimulang uminom ang asawa ni Sukamaya pagkamatay ng kanilang anak. Unti-unting nasadlak ang pamilya sa problemang pinansyal dahil sa kanyang pag-iinom. Samantala, si Sukamaya ay minasdan na may pagmamahal ang paglaki at pag-aasawa ni Siyam sa edad na 20. Nagpakasal si Siyam sa isang malayong kapag-anak na nakatira sa parehong bayan. Sumapit ang trahedya nang si Siyam ay nagbubuntis sa kanyang unang anak. Naitakda ang mga komplikasyon sa isang gabi. Kailangan niya ng agarang tulong medikal. Wala pa ring doktor o ospital ang bayan, kaya inilagay ng mga taong bayan si Siyam sa isang pansamantalang stretcher at dinala siya sa susunod na bayan. Walang mga kalsada at dinala nila siya sa loob ng 4 na oras sa susunod na bayan na may kalsada. Isinakay siya sa isang ambulansya at isinugod sa pinakamalapit na lungsod na may ospital. Siya ay namatay habang nasa biyahe. Ang kamatayan ay nagbigay ng matinding dagok kay Sukamaya. Malakas siyang uminom kasama ang kanyang asawa sa loob ng ilang araw. Tila kamatayan at kadiliman ang nakapaligid sa kanila. Hindi mapigilang umiyak ang mag-asawa sa libing ni Siyam. Kabilang sa mga bumati na umaliw sa kanila, sa libing ay isang pastor ng Seventh-day Adventist. Nabalitaan niya ang tungkol sa pagkamatay ng 2 lamang na anak ng mag-asawa at inalok niya sila ng pag-asa. Binuksan niya ang kanyang Biblia at binasa ang mga salita ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi niya ito maintindihan. Nagtaka siya, paanong hindi mamamatay ang isang tao sa paniniwala kay Jesus? Nang makita ang kanyang pagkalito, ibinalik ng pastor ang kanyang Biblia sa Lucas 8:5-2 at binasa ang mga salita ni Jesus. "Huwag kang umiyak, hindi siya patay, ngunit natutulog." Naaliw si Sukamaya. Hindi kaya natutulog lang ang anak niyang si Siyam? Gusto niyang malaman pa. Ilang araw pagkatapos ng libing, hiniling niya sa pastor na ipaliwanag ang mga talata. Sinimulan niyang bigyan siya ng mga pag-aaral sa Biblia. Sa isa sa mga pag-aaral sa Biblia na iyon, tinanong ng pastor, "Gusto mo bang makita ang iyong mga anak pagdating ni Jesus?" Ang mga mata ni Sukamaya ay kumikislap ng maliwanag. "Oo," bulalas niya.
Ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus. Ngayon, si Sukamaya ay isang tapat na Adventist. Sinubukan niyang ibahagi ang kanyang pag-asa sa kanyang asawa, ngunit tumanggi itong makinig. Ang kanyang alkoholismo ay humantong sa kanyang maagang pagkamatay. Si Sukamaya ngayon ay nakatira sa bahay na mag-isa, ngunit alam niyang hindi talaga siya nag-iisa. Sinabi niya na nakatira siya kasama ni Jesus. Masaya siya dahil naniniwala siyang darating si Jesus at bubuhayin ang kanyang anak balang araw. Yayakapin ko sila dahil anak ko sila, puso ko, wika niya. Isa sa mga dahilan kung bakit ako naging Kristiyano ay dahil umaasa akong makikita ko silang muli. Hihintayin ko ang araw na iyon. Bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimesteng ito ay ang itutulong sa pagpapatayo ng paaralan kung saan matututo ang mga bata tungkol sa pag-asa ni Sukamaya ng Nepal. Salamat sa pagpaplano ng masaganang paghahandog sa 13th Sabbath offering sa ika-30 ng Marso. Unahin natin palagi ang Diyos.